Pinayagan ni Trump na makadaan ng mga barkong Ruso at Chino sa Hormuz na nagpapakita ng selektibong pagharang at nagbubunyag ng mabagsik na estratehiya laban sa rehime ng Iran. Mayong Martes, ika-28 ng Abril, 2026 sinasala ng Estados Unidos ang trapiko sa kipot upang sakalin ng Iran nang hindi ginagawang digmaang pandagat ang ruta laban sa Rusya, China at Hapon. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa kredibilidad, Milson Alves, pinakakapansin-pansin ang pagdaan ng Russian super yacht na Nord na konektado kay bilyonaryong Alexei Mordashov. Tumawid ang barko sa kipot ng Hormuz noong Sabado matapos umalis mula sa Dubai. Sabi ng Reuters, ang barko ay dumaan sa aprobadong ruta, sibilyan, hindi huminto sa isang daungan ng Iran at walang kargamentong direktang konektado sa rehime ng Iran. Wala rin pagtutol mula sa Iran o Estados Unidos. Sa unang tingin, parang may butas. Pero sa estratehiya ni Trump, ibang interpretasyon. Hindi basta anumang barkong Ruso, Chino, Hapones o Arabo ang target. Ang habol ay pera ng Iran. Ito ang langis ng Iran. Ito ang shadow fleet na ginagamit para iwasan ng mga parusa. Ito ang kakayahan ng Tehran na gamitin ang Hormuz bilang banta sa pandaigdigang kalakalan. Kung ipatitigil ng Washington, ang bawat barkong tumatawid sa rehiyon ay magdudulot ng krisis sa dagat laban sa maraming makapangyarihang bansa. Magkakaroon din ng dahilan ng Iran para magsalita. Sasabihin ng Tehran na inatake ng Estados Unidos ang global na enerhiya at internasyonal na paglalayag. Pinili ni Trump ang mas maingat na paraan. Pahirapan ng Iran nang hindi isinasara ang ruta para sa buong mundo. Simple ang lohika. Maaaring dumaan ang mga sibilyang barkong hindi huminto sa isang daungan ng Iran at walang kargang tuwirang mula sa Iran. Ang barkong sumusubok maglabas ng langis mula sa Iran. Ang pagpanatili ng shadow fleet o pagsuway sa Amerika ay delikado. Ang blockade ay hindi parang pader na humaharang sa lahat. Gumagana ito bilang hadlang laban kay Tehran. Pinatitibay ng kaso ng China ang interpretasyong ito. Ang petrolyero na history pag-aari ng mga Chino at pinyatawan ng parusa ng US dahil sa koneksyon sa Iran ay tumawid sa Hormuz na may dalang 200 at 50,000 bariles ng methanol. Ngunit ang kargamento ay isinakay sa Hamriya sa United Arab Emirates at hindi sa pantalan ng Iran. Itinampok ng Reuters na ang mga barkong konektado sa Iran ngunit hindi papunta sa mga pantalan ng Iran ay hindi direktang target noong mga panahong yun. Mahalaga ang detalye. Ang pagdaan ng barkong Chino sa Hormuz ay hindi ibig sabihin panalo ang Iran. Mahalaga ang pinagmulan ng karga, destinasyon, paghinto sa pantalan ng Iran at benepisyong pinansyal para sa Tehran. Kung ang karga ay hindi galing sa sistema ng Iran, ang pagpigil sa barko ay maaari magdulot ng mas malaking abala para sa Washington kaysa sa pinsala para sa Iran. Pero kung ginagamit ang barko para maglabas ng langis ng Iran, nag-iiba ang reaksyon ng Amerika. Kinabukasan, bumalik ang hysteria sa reyon at hindi nito nagawang lampasan ang pinakasensitibong linya ng blockade. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, sa unang 24 na oras ng operasyon, wala pang barkong nakalusot sa harang ng Amerika. At 6 na barko ang sumunod sa utos na bumalik sa pantalan. Mas mahalaga ito kaysa sa pagdaan ng Rusong yate dahil ang sibilyang yate ay hindi napapalagos sa kaban ng Teheran. Ang pagbabalik ng mga barko ay sumasapol sa puso ng ekonomiya ng rehimen. Nagkaroon din ng mga supertanker na Chino tulad ng Cospiar Lake at Herong Hai na tumawid sa Hormuz na may kargang galing Iraq at Saudi Arabia. Mula, inuulit ang parehong lohika. Hindi lahat ng barkong Chino sa rehiyon ay tumutulong sa Iran. Ang iba ay nagdadala ng enerhiya mula sa ibang lugar. Ang pagpigil sa ganitong karga ay makakasama sa mga kasosyong pangkalakalan na hindi target ng pressure ng Amerika. Pinapayagan pa rin ang ilang kalakalan pero tumataas ang takot, gastos at kawalang katiyakan sa mga operasyon kaugnay ng langis ng Iran. Mas nagmamahal ang siguro sa dagat, nag-aatubili ang mga may-ari ng barko, umatras ang mga mamimili, iniiwasan ng mga kumpanya ang mga kahina-hinalang ruta. Hindi na predictable ang rehimen. Ito ang pakikipagsosyo. Maaring higit na rehimen na hawak pa rin nila ang baybayin at ibenta ang naratibo ng paglaban. Pero kung hindi normal na nailalabas ang langis, kung natatakot ang mga mamimili at kailangang bumalik ang mga barko, nawawala ng bisa ang kanilang mga sinasabi. Nakikita na sa ekonomiya bago pa aminin ng propaganda. Iniiwasan din ni Trump ang patibong. Kung isasara niya ang Hormuz para sa lahat, maaring itulak ng Iran ang mundo laban sa Washington.
Sa pagpapadaan ng mga sibilyang barko at kargamento mula ibang pinagmulan, pinuton niya ang argumentong yon. Malinaw ang mensahe, hindi pandaigdigang kalakalan ng problema. Ang problema ay ang rehimen ng Iran na sinusubukang gawing sandata ang kipot. May halagang militar, pampolitika at pang-ekonomiya ang ganitong maingat na pagsasaayos. Sa militar, nababawasan ang panganib ng sagupaan sa Rusya at China. Sa politika, ipinapakita nitong Washington ang kumokontrol sa takbo ng krisis. Sa ekonomiya, nananatili ang daloy ng enerhiya habang tinatarget ang pinakasensitibong bahagi. Malinaw din ang mensahe para sa Moscow at Beijing. Pinadaan ng barkong sibilyan ng Rusya dahil hindi ito tumutulong sa Teheran magbenta ng langis. Nakatawid din ang mga barkong Chino na may kargamentong hindi galing Iran dahil hindi sila pangunahing target. Pero hindi ibig sabihin nito ay may malayang pahintulot. Lumilitaw ang pulang linya kapag nagsimula magsilbi ang ruta sa kaban ng Iran. Nasa mahirap na posisyon ang Iran. Kung kikilos sila laban sa lahat ng dumaraang barko, kinikilala nilang banta sila sa pandaigdigang nabigasyon. Kung umatras sila, makikita ang bisa ng presyo ng Amerika. Kung susubukan nilang magtago sa likod ng Rusya at China, malalantad na mukhang hindi handa ang mga makapangyarihang bansang ito na pumasok sa direktang digmaang pandagat para sa Tehran. Ito ang galaw na pumapabor kay Trump. Ihiwalay ang Iran nang hindi inihihiwalay ang Estados Unidos. Dito nakasalalay ang lakas ng operasyon. Pwedeng dumaan ang kargamento mula Saudi o Iraq. Pwedeng dumaan ang sibilyang barkong walang direktang koneksyon sa pantalan ng Iran. Tumawid ang barkong Hapones na Maru na may dalang langis mula Saudi dahil hindi naman ito sentro ng problema. Pero ang langis mula Iran, tagong armada at mga barkong ginagamit para umiwas sa mga parusa ay may mga hadlang. Hindi na lang simpleng aksyon ng hukbong dagat ang blockade, kundi pagsakal sa ekonomiya na rin ito para sa Iran na may mabigat na epekto. Umasa ang rehimen sa langis para mapanatili ang operasyon, pundohan ng mga panlabas na kaalyado at labanan ng presyon. Kapag nagkakaproblema sa daloy, humihina ang kapangyarihan ng Teheran. Kapag tumaas ang seguro, bumababa ang kita. Kapag umatras ang mamimili, nababawasan ang kita ng rehimen. Kapag bumalik ang barko, gumuho ang imahe ng lakas. Sa huli, ginagawang pagsubok ni Trump ang Hormuz sa katatagan. Patuloy na dumadaan ang mundo sa ilalim ng pagbabantay. Ang Iran, hindi. Hindi pinayagan ni Trump na mabutas ang blockade. Ginawa niyang salaan ang pagharang. Pinapapalampas ang barkong di tumutulong sa Iran, pero ramdam ng barkong tumutulong sa Iran na makahinga ang pressure ng Amerika. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.